接下来专题报道山川异域，风月同天。在老子《道德经》有这么一句话：“上善若水”，讲的是水润自苍生，但从来不求掌声，也不求回报。今天我们要讲的正是这样一个故事，主角在距离台湾非常近的南亚国度菲律宾。菲律宾有30%的人口是他加路人，他们的形象就像这位可爱的阿嬷，多彩而缤纷。他加路人有一种非常传统留下来的美德，在当地的语言发音叫做巴央尼汉，它的意思是说，只要有一个人遇到困难的时候，周边的人左邻右舍会一起伸出援手来帮助他。而这张照片当中我们看到的，也是在当地真实发生的，就是社区里假如有一户人家要搬家，他们会所有的壮丁集合起来，真的替他把家搬起来，移到新的地方。这在当地是很常见的事情。我们要把时光回到20多年前，在2002年的时候，马尼拉郊区的一个小渔村，一对连体婴诞生了。他们是一对姐妹花，名字叫做 Richard 跟 Leah。他们的爸爸是一个渔民，每一天的收入只有台币35块钱，是非常典型的贫穷家庭。连体婴出生的几率并不高，只有20万分之一，所以你可以说每一对连体婴都是很特殊的孩子。假若他们生长在富裕的国度，医疗资源很丰富的话，要做手术治疗并不难。但是这对小女孩是出生在20多年前，医疗资源相对匮乏，而且儿童的营养不良率高达25%的菲律宾，所以这样一对连体婴能够活下来，是他们生命中的第一个奇迹。而他们遇到了第二个奇迹，是有机会从菲律宾来到台湾进行分割手术。他们成了慈济医疗置业史上第一对分割的连体婴。当时是花莲慈济医院组成了跨科别的医疗团队，花了6个多小时的时间，成功的把这一对腹腔相连的姐妹花分开了。温柔的分别之后，一分为二，力量加倍。从此姐妹俩过着各自的人生。而他们回到菲律宾之后，从小就在慈济志工的陪伴之下，他们一直成为小小志工，心里总是想着有朝一日要跟慈济人一样穿上蓝色的制服。这对姐妹花现在已经25岁了，她们就读慈济大学的护理系。她们曾经是受助的生命奇迹，学到护理，学有专精，希望有朝一日透过照顾别人而创造别人生命的奇迹，这是一种善的循环。我们回到他加路人的这种传统美德，叫做巴央尼汉。在菲律宾语当中，它的意思是帮助别人是无偿的，换作佛教的观念就是付出不求回报。今天这对姐妹花慈恩与慈爱一路成长的故事，正是巴央尼汉这种精神最佳的写照。Sumali nung bata pa po kami, talagang nung nakita namin, bakit may bala ka sky blue? Then tinanong namin, then sabi kapag laki niyan, pwede kayo sumali, chill-chill. Ang aming pangarap ay maging isang nurse. Ito rin ang nais ng aming ina para sa amin na mag-aral sa Taiwan. Pumanaw ang aming ina noong Mayo 2023. Lahat kami ay lubhang nalungkot, kaya't nagsikap kami ng mabuti sa pag-aaral upang matupad ang hiling ng aming ina. Wala talaga kaming maalala tungkol sa aming pagkakadikit. Wala rin kaming natatandaan tungkol sa aming operasyon ng paghihiwalay dahil wala pa kaming 1 taong gulang noon. Minsan, tinanong namin ang aming ina kung ano ang nangyari noong siya ay buntis. Sinabi niya na may genes para sa kambal sa aming pamilya.
2 buwan pagkatapos ng operasyon, noong handa ng aming ina, inuwi kami. Nakilala namin ang pinakamalaking tumulong sa aming buhay, si Master Cheng Yen. 要回家了，要回家了。你们长大哎。At nagsimulang magbago ng lubos ang aming buhay. Hindi lang para sa akin at kay Rachel, kundi para sa buong pamilya namin. Inalok ni Sir Alfred ang aking ama ng trabaho sa recycling station na ilang hakbang lang mula sa opisina ng Chuchi sa Maynila. Nagsimula rin ang aking ina na magboluntaryo bilang tagapagsaayos ng mga kalakal. Sinasabi niya na ito ang paraan upang masuklian si Master Cheng Yen at ang Chuchi Foundation. Nag-aral kami sa Philippine Buddha Care Academy kung saan natuto rin kaming mag-Mandarin. Ibinigay ni Dharma Master Cheng Yen ang pangalan na Tse-en at Tse-ai. Kami ay naging mga scholar ng Chuchi. Dahil sa tulong ng Chuchi, ako at ang aking kapatid ay nakatanggap ng napakagandang edukasyon at patuloy na natuto ng Mandarin. Ang aming Chuchi, Shiku at Shipo ay napakabait sa amin. Palagi kaming sumasama sa kanila sa pagbisita sa mga tahanan. Sa mga nakaraang dekada, natutunan na namin kung paano gawin ang mga pagbibisita bahay ng mga benepisyaryo ng Chuchi. Higit sa lahat, nagsimula kaming nagtrabaho sa Chuchi Eye Center ilang taon na ang nakalipas. Nakilala namin si Dr. Antonio Sai, isa sa mga unang doktor na tumulong sa mga may sakit na maibalik ang kanilang liwanag ng buhay. Napakaswerte namin na tagpuan namin ang aming liwanag noong wala pa kaming 1 taong gulang. Ganda dito, no? Pinapapalitan na po nila yan. Ang ano? Aalis sa PCU na po next year. Oo. Pagkalipas ng 20 taon, mula nang sumailalim kami ni Lea sa operasyon, sa wakas ay bumalik kami sa Hualien, Taiwan, ang aming pangalawang tahanan. Kahit medyo nalulungkot kami na iwan ang aming ama, nakababatang kapatid, at ang aming mga Chuchi, Tiyo at Tiya, sobrang nasasabik kami sa pag-iisip tungkol sa lahat ng pag-aaral at pagsarsanay na aming haharapin sa lalong madaling panahon. I believe in miracles. How about you, Rachel? Do you believe in miracles? Sure, we are miracles!